Isinusulong ngayon ng isang kongresista ang pagpasa ng 2 batas para maibalik ang tiwala ng taong bayan. Kabilang dyan, ang pagbabawal sa political dynasty na nasa konstitusyon na. Pero wala pang batas para maipatupad. Nakatutok si Mark Salazar. What is the nature of the personal collective privilege of the Ipinamukha ni Caloocan Representative Edgar Erice sa plenaryo ang anyay kahihiyang kinakaharap nila dahil sa flood control scandal. Palala na raw ng palala ang galit ng tao sa kanila. This house is on fire. Yes, Madam Speaker, this house is on fire. At ang masakit na katotohanan, tayo mismo ang nagsindi ng apoy na ito. Noong mga nakaraang Kongreso, may mga apoy na. Ngunit sa 19th Congress, sadyang pinasiklab ang dambuhan ang sunog. At ngayon, naglalagablab na rin ang galit ng sambayanan. Giit ni Erice, dapat daw ituloy ang investigasyon at tuntunin ang mga dapat panagutin. It's greed gone wild. 1.45 trillion. Yan ang kabuuang halaga ng insertion at diversions noong 2023, 2024 at 2025 General Appropriations Act. Pinondohan ng 19th Congress ang mga proyektong hindi naman bahagi ng panukala ng Pangulo. Ang mga insertion at diversions na ito ay napunta sa mga ghost projects, substandard projects at mga proyektong pumapabor lamang sa mga shrewd businessman na naging makapangyarihan na mambabatas. Masaklap daw na damay lahat sa taguring buwaya o buwitre ang mga mambabatas. Damay lahat kapag napuno ang taong bayan. Huwag na nating hintayin na ang mamamayan mismo ang mag-aklas. O ang kasundaluhan ang gumawa ng mga bagay na yayanig sa ating demokrating pamumuhay. Kailangan natin ng reformang magpapahupa ito. Bold reforms must emanate from this house. Sa flag raising ceremony kanina, mga kawani naman ng Kamara ang kausap ni Speaker Faustino D. III. Mga kawaning alam niyang apektado na rin ng kahihiyan. Alam kong hindi po madali ang sitwasyon ng Kongreso sa panahong ito. May nababalitaan pa nga po ako na may mga kasamahan tayo na kailangan pang magpalit o mag-alis ng uniforme bago pumasok dahil sa takot na mapag-initan na habang nagko-commute papunta dito sa Kongreso. Kinampante ni Speaker D ang mga kawani na makakabawi rin ang Kamara sa kanilang reputasyon. Yan man daw ay hindi pa ngayon. Masakit mang tanggapin, talagang bumaba na ang tiwala ng taong bayan sa ating institusyon. Pero ito rin ay paalala na mas kailangan nating pagbutihin ang ating trabaho at ibalik ang tiwalang iyon sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod. Tandaan nating lahat, sa bawat bagyo, may araw na muling sisikat. May 2 panukala si Congressman Erice kung paano maibabalik ang tiwala ng tao. Una, magpasa ng batas na magbibigay ng pangil sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nakausap po ako isang miyembro ng ICI. Siya po ay nawawalan na ng pag-asa. Kung siya po ay magre-resign dahil sa kakulangan ng kanilang ng poder, lalo pong mawawalan na ng tiwala ang ating mamamayan. At ipasa ang pinakamahirap na panukalang batas na magbabawal ng political dynasty. Dahil 70% ng kapulungang ito ay mga dynasties. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.